So recently lang I just share a video regarding how I apply a loan for Digido, and that is my second time na nag-apply po ako sa Digido, and I share ko sa inyo before na nag-apply na po ako sa inyo last year and that was rejected. And then sa second time na nag-loan po ako dito this year, last few days lang is na-approve po ako ng 3,000 pesos, and legit nga po siya na 0% interest at first loan at 7 days. Nga lang po meron siyang kinukuhang processing fee na 50 pesos, pero at least maliit lang siya, 50 pesos lang siya. And this time nga po i-share ko sa inyo yung Digido Loan Review 2.0 version kasi nga po na-share ko na siya inyo before, and sabi ko nga sa inyo, i-share ko ulit sa inyo kung okay pa rin ba siya for the second time or for the second loan offer niya. So ngayon lang po tinawagan po ko ni Digido, nagpapa-remind lang po sa aking payment due po dito. Actually 2 days to go pa lang mag-due date na po ako dito, and yun, tumatawag na si Digido. Okay naman yung kanyang customer service, magalang naman yung kanyang staff, so okay naman yung pakikipag-conversation namin sa isa't isa po so nagpapa-remind lang po sila regarding po sa payment, and para sa akin okay naman yung customer service niya. Kasi nga po hindi pa naman po ako delay dito, kasi di ba usually mga pangat yung customer service kapag na-delay ka or hindi ka pa napagbayad, di ba? So anyways, this time po magbabayad lang po ako ng mga bilis dito sa Digido, then right after this po malalaman ko na kung magkano yung aking loan offer dito for the second time, and kung okay pa ba siya i-loan, recommendable pa ba siya, so magkano nga ba yung kanyang interest rate for the second loan offer nila sa akin. So lahat po yan malalaman natin sa video na ito. So open ko lang po yung aking Digido loan app, then as you can see po meron nga po akong to return na amounting 3,000 pesos, and then nakalagay dito 2 days na lang overdue ko na or mag-due na po talaga ako dito. So today po is September 20, and then yung date po ng disbursement ko po dito is nung September 15. So if ever po na hindi ko siya bayaran agad-agad for 7 days, for the first 7 days po so ito po yung amortization schedule ko. So nakalagay po dito kung i-extend ko siya or i-installment ko siya kung wala pa akong budget to pay this po. So dito po sa table ito po yung mangyayari. So aabot po ako ng total amount due po ng 13,080 pesos. So ito yung breakdown niya pag ganun yung gagawin ko. So 3,000 pesos na hinihiram ko dito So kung i-endure ko to for 6 months to pay kasi itong breakdown dito. So aabot siya ng ganung halaga, 13,080 pesos. Kasi nga po yung daily interest ko nga po is 2% daily. So 3,000 po yung loan amount ko So ito times ko yan sa 2% daily so 60 pesos. And then i-times mo natin tong 60 pesos sa 7 days Kasi nga po yung payment frequency niya nga po Kaya umaabot po siya ng 420. And as you can see naman visible din siya dito sa table po. So nakalagay dito yung kanyang installment or interest talaga. Isaabot po siya ng 420. Kaka-extend natin dito. So ayoko naman na umabot po sa ganitong punto kasi sobrang taas. Sobrang taas na nito. Imagine 2% daily. So hindi siya nakaka-pretty. So lumalabas 14% yung interest niya sa 7 days. So ngayon kung extend tayo ng extend, ito talaga mangyayari sa atin. So balik tayo sa dashboard ko Dahil naiintindihan na natin once na mag-extend tayo ng long term dito na hindi talaga maganda ang kalalabasan natin dito. Lulubot po tayo dito kasi FYI po, ang interest rate po ni Digido is 60% monthly. So after the first loan po na nagbibigay sila ng 0% interest so babawi talaga sila dito sa second loan, third loan, mga ganun po. So babawi sila dito. And nakalagay po yun sa disclosure agreement po sa kanila na 60% monthly daw po sila, which is grabe napakataas nun. Sobrang taas nun. Saan mo kukunin yun? Diba? Parang nagbabayad na tayo ng interest dito. Mapupunta lang sa interest rate yung ating pera talaga. Dahil ayoko mangyari yung mga ganun. Of course, ayoko mangyari sa akin yun. Babayaran ko na siya lahat. So click lang natin yung pay all. And then ito yung mga payment channels nila, over the counter ATM, online banking or e-wallet. And balik tayo sa dashboard So mayroon kasi nakalagay dito sa taas, pay without additional fees via QRPH. So ayan lang po yung i-click natin kasi para wala tayong fees. Of course, malaking bagay na wala tayong fees. Click natin yan and then may lalabas po dyan na QR code. So ito po siya So i-screenshot lang natin yan. Then after that, punta tayo sa aking GCash account. Click lang natin tong QR button dito sa baba and then upload QR tayo. Then right after this po so agad-agad madedetect niya yon. So enter lang natin yung amount to pay natin dito, which is 3,000 pesos. And then after that po, next tayo. Agad po, i-confirm lang natin yung details na nandito po. So napabilis lang po magbayad. Click lang natin tong pay 3,000 pesos. And then agad-agad po magre-release ng resibo and then agad-agad din naman
po magte-text and magno-notify po si Digido na fully paid na nga daw po ako and meron na daw po akong bagong loan offer. So of course, punta po tayo sa aking Digido app. And then as you can see, as I open it, ito po yung loan offer nila sa akin. So I can get a loan daw up to 25,000 pesos. So i-click lang po natin tong take a new loan, no? Para malaman natin ano bang details dito sa bagong loan offer nila sa akin. So lalabas po dito agad yung agreement po ni Digido. We need to permit this one daw po na mga kailangan po nila. Of course, check natin. Sundin lang natin ito para makapag-proceed tayo sa next step. So check lang natin yung mga box dyan and then i-agree lang po natin and then next po tayo. And then sa next step po is the disbursement account. So as usual po, ganun pa rin naman, e-wallet pa din ako, through e-wallet pa din ako. So after this po, confirm lang natin. Then agad-agad po, meron na po agad sila sa akin na approved loan offer po na 5,000 pesos. So hindi pala porket after 25,000 po yung nag-reflect doon sa pinaka-first page po, no. Kasi yun na po agad yung loan offer nila sa atin. So subject for evaluation pa din yun. And yun nga, na-approve nga po tayo ng 5,000 pesos. And as you can see po, sinagad na po natin sa 5,000 pesos, no, for 30 days. So meron naman po siyang repayment frequency po dito, 7 days, 14 days, 21 days, and 30 days. Of course, isagad po natin ng 30 days para masakto po natin talaga siya na 1 month to pay. And let's see sa breakdown niya. So dito po sa breakdown yun, nakalagay po, no, na ang minimum payment ko daw po is 3,000 pesos. Then yung full payment amount ko daw po is 8,000 pesos. So grabe. Ang taas naman. Then meron po akong processing fee pa rin po na 250 pesos. So 5,000 pesos lang po yung kinuha ko po dito, di ba? So meron daw po akong total amount to pay na 8,000 pesos. So itong 3,000 pesos po na ito po yung interest rate nila sa akin. So ang laki. Ang laki po siya sa 5,000 pesos. Anyway, sinagad ko ulit siya ng 5,000 loan amount sa 7 days to pay lang. So ang interest rate niya po sa akin is 700 pesos. Kasi ang total na babayaran ko, 5,700 pesos eh. And then may processing fee pa na 250. So kung kukumpitin ko po yun, no, 700 pesos divided by 5,000%. So 14% po yung interest rate nila sa akin sa loob po ng 7 days lang. Grabe, ang taas talaga. Patak po talaga siya ng 60% monthly talaga yung kanyang interest talaga. So hindi po siya nakakatuwa, no. Though talagang makukuha naman talaga natin itong pera na ito. So legit naman na ma-disburse din natin talaga ito. Pero parang malilubog lang tayo kakabayad talaga ng interest dito. And hindi siya nakakatulong kasi sobrang taas. And then kung pipili din tayo ng ibang payment frequency like 14 days or 21 days, of course nag-iba rin ang kanyang interest rate and then yung total amount to pay niya. So talagang napakataas po nito. So ibalik natin sa 5,000 pesos 30 days to pay ha. Ito talaga medyo dito ako nalula eh. Kasi diba, imagine na 5,000 lang yung kinuha ko. 8,000 po yung ibabalik ko for 30 days to pay. Then may processing fee pa siya na 250 pesos. Kasi kung kukumpitin natin yan ha, 3,000 pesos na interest rate nila sa akin plus 250 pesos, no. So ito yung kikitain nila sa atin. 3,250. Divide lang natin sa 5,000 pesos na loan amount ko. So 65%. Aabot siya ng 65%. Grabe. Nalugot ako doon kasi grabe, no. So ito yung mga 0% interest na legit talaga na 0% interest sa una lang. And then sa pangalawa, hindi na siya nakakatuwa or hindi na siya talaga recommendable. I should say, hindi na siya recommendable. So for me, I cannot recommend this one, no, sa second loan niya. Nakabuild po tayo sa first loan and then dito sa second loan, mag-iisip ka na talaga kung kukunin mo pa rin ba sa laki ng interest rate nila. Hindi na siya nakakatulong sa atin. Lalo kapag talagang ordinaryong tao lang tayo na talagang nagsisikap na makabayad din ng utang, yung talagang pinaghihirapan natin yung pera para makabayad din ng utang. So parang hindi siya nakakatulong sa atin. So mas maigi na lang na mangutang tayo sa ibang mga nagpapautang, mga kapitbahay ba natin. At kasi paano hindi naman ganito yung sobrang ganito kalaki yung interest rate talaga, di ba? Kasi dito sa amin may mga nagpapautang na 20% a month, 25% a month. So ang pinakababang nagpapautang nga po dito sa amin is 5% a month eh. So mas okay pa rin pala mangutang sa mga tao pag ganito yung mga loan up puno na mapupuntahan natin. So for me talaga hindi ko siya ma-recommend sa inyo, but it's up to you kasi kayo pa rin naman yung magde-decide kung kayo bayaran yung ganoon. Pero ako hindi ko siya nire-recommend talaga kasi nga ayokong malubog din kayo sa utang. Gusto ko makaahon-ahon tayong lahat dito sa utang, di ba? Nangungutang tayo dito kasi may mga pangangailangan tayo dito. So yun yung pinaka-purpose. By the way nga pala, no, if ever po nakapag-commit na kayo dito sa Digido, nakapag-loan na kayo dito, please lang po ingatan nyo yung account nyo dito, isettle nyo po, magbayad po kayo dito. Gano'n mang kalaking amount or utang yung nakommit nyo dito, bayaran nyo po yan. Kasi nag-agree po kayo sa policy and agreement po nila is obligation and responsible po kayong magbayad talaga ng utang po sa kanila and isettle nyo yung account nyo dyan. Kasi bakit ko po nasabi? Kasi alam niyo naman si Digido is a legit loan app po ito, no. Nagsasubmit
po siya sa CIC, accredited po siya. Once po na inabandon mo yung loan dito, nagsasubmit siya, nagre-report sa CIC, pwede pong maapektuhan ang credit score mo. So malaki po yung possibility po na masisira talaga yung pangalan mo sa ibang loan application pa na maa-applyan mo. Possible na hindi ka ma-approve dahil nga meron kang inabandon, meron kang record sa CIC. Pakingatan nyo yung mga account nyo dito. By the way, update ko kayo if ever magkaroon po ng changes dito sa Digido. So patuloy naman po ako nag-update sa inyo. So anyways, comment down below kayo sa mga may Digido dito currently, no? So kumusta yung experience nyo dito? Kumusta din po yung customer service ni Digido kapag po nade-delay kayo dito? So write it down at the comment section. Nagbabasa po ako niyan para din aware yung mga iba nating viewers. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Ang click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated po kayo. Thank you po for watching this video. Bye!